Hi, this is Kokoy Friend in Davao, and right now ay magkakaroon tayo ng walkthrough from Rojas Street papunta ng Gmall Bahada. So basically guys, every time na nasa Gmall ako or nasa Rojas ako, bihira lang talaga akong sumakay ng taxi or jeep, no? Kasi nga medyo malapit lang talaga siya, and mas masarap kasi maglakad dito sa Davao City, kaya ito talaga yung lagi kong ginagawa, no. So right now guys ay nandito tayo sa may Ateneo de Davao building, and dito tayo magsisimula, no, sa ating walkthrough papunta nga sa Gmall Bahada. So mapapansin nyo guys, parang hindi siya nagmumukhang school, no, kasi commercialize siya, pero sa loob po niyan guys, ang building na yan ay school na school talaga. And dito banda guys, dito ako bumibili ng aking favorite na mani, no, na may bawang. Ay grabe, sobrang sarap niyan. And dito rin ako bumibili ng takoyaki, ha. Masarap din yung takoyaki nila dito. So dito banda guys, isa lang yung nagbebenta ng mani at saka ng takoyaki. So you can check that out guys. And mapapansin nyo guys, yung sa aking left side, yung building na yan. Oh, yan, di ba? So yan po yung Euro Towers, no? Euro Towers o yung Vivaldi. So that is the tallest man-made landmark here, not only here in Davao City, kundi sa buong Mindanao. Mataas po yan, hindi ko lang yata nakunan. So medyo palabas na tayo guys, at makikita na natin yung Kanto Acacia na papunta naman sa Ponciano, and yung sa right side naman, yan naman po yung papunta ng Uyanggurin at Magsaysay. And personally guys para sa akin parang part pa ito ng downtown area ng Davao, kasi nga from here guys, kung lulusot kayo sa Acacia papunta ng Ponciano, pwede nyo nang lakarin papunta ng San Pedro, Bolton, Claveria at iba't ibang place ng downtown area. So gaya ng aking sinabi kanina guys, so medyo malapit lang talaga. Natatanaw na rin natin yung Gmall Bahada. So makikita nyo ngayon guys yung mga building na yan. Yan. Actually guys, bata pa ako nandyan na yan, so masasabi talaga natin na vintage na building na ito, no. And although commercialized siya guys, no, pero yun nga lang, kasi meron na yung Gmall, no, isa sa pinaka-popular na mall dito sa Davao City. So basically nakukuha talaga niya yung mga tao, no. And syempre I think yung parking din, parang bawal kasi yung parking dito. So halos lahat talaga napupunta sa Gmall, papunta ng norte like Abrisa, tapos ng SM Lanang. So ito medyo, kung halimbawa yung taga Davao mahilig maglakad, so yun lang yung pagkakataon na pwede silang makavisit, no, sa mga business establishment surrounding this area. Pero guys kung ayaw nyo talagang maglakad, just in case na medyo maulan or medyo grabe talaga yung init, pwede kayong sumakay ng jeep sa halagang 12 pesos papunta ng Gmall or Bahada, no. So usually sinasakyan ko papunta from Rojas, yung papunta ng norte, like for example ng Bahada, Lanang, yun, Bunawan, Tibungko, parang ganung mga mga rota ng mga jeep, no. Or kung medyo marami-rami naman kayo, pwede rin kayong mag-taxi. Pero kung just in case gusto nyo ng healthier na paglalakbay dito sa Davao, and gusto nyo ng ma-relax yung tension, maglakad na lang kayo dito guys, kasi nga safe na safe naman talaga dito sa Davao City maglakad, mapa umaga, mapa hapon, mapa gabi, hanggang mapakadlawon. And kung mapapansin nyo guys, sa right side ko, yan naman yung tinatawag naming mental hospital, no. So basically ang tagal na nito guys, kasi nag-school kasi ako before sa Chinese school, no. So basically in front ito ng Chinese school, so nakikita ko na to yung institution na ito. So kung i-compare natin siya guys sa Cebu or sa Iloilo, which is napuntahan ko, I would say mas malapit ang Iloilo sa Davao City in terms sa area. Kasi nga ang Iloilo or ang Davao City papunta pa lang, so hindi pa siya masyadong
heavy commercialized, no? Like for example kasi ng Cebu, masyadong congested, no? Masyadong compressed yung mga building. So dito kasi sa Davao City guys, sa sobrang laki ng Davao City, marami kang mapagtatapunan ng mga mga gusali, no? For example, sa norte, Lanang, sa south meron kang Matina, o di ba? Even ang Kalinan na Mintal, no? So marami kang mapaglalagyan ng mga gusali or business establishment. Kasi nga rin, marami ding tao dito sa Davao City. Sa pagkakaalam ko, third yata ang Davao City na populous na lugar dito sa Philippines, no? And so, nandito na tayo guys sa may crossing, no, ng Gmall. So, ito po yung makikita niyo yung color, guys, yung color blue. Yan po yung aking school before sa Chinese school, yung tawag namin before. I don't know ano ng pangalan yan, pero before kasi ang pagkakaalala ko, Davao Central High School pa, no? Parang inipa kasi nila, so hindi ko na alam kung ano talaga yung pangalan nila ngayon. So mapapansin nyo, medyo magulo na yung video ko guys, kasi nag-aabang na kasi ako ng green light. Ayun na, yun, palakad na ako guys. So basically ang gulo ng aking video. So basically actual kasi itong walkthrough talaga. So legit na walkthrough. So right now guys, nandito na tayo ngayon sa Gmall Davao or Gmall Bahada. At ito po ang isa sa pinakamalaking Gmall na mall, no? Dito sa Mindanao. And actually, isa to sa top 5, kung hindi ako nagkakamali. Top 5 na pinakamalaking mall dito sa Davao City. And ang maganda kasi dito sa Gmall guys mo, kung titingnan mo siya from outside, mukha siyang maliit, no? Mukhang simple lang. Pero pagpasok mo dito, ang laki niya. Tapos ang taas niya, no? So, parang nako-confuse ako paano pag-design nito. Kasi kung titingnan mo lang naman sa sa labas, parang second floor lang yata yung aabutin. Pero kapag nasa loob, ilang floors to guys, ha? Ganun siya kalaki. At ganun siya kataas. And munti ko pang nalimutan guys, no? Nandito pala ako kasi magbabayad ako ng aking internet, no? So, nandito na kasi yung kanilang office. So, yeah, dito na ako dumiretso sa Gmall, no? Before, sa may Ateneo sila. So, right now, lumipat na sila dito. And so, thank you so much guys sa panonood ng ating Davao City walkthrough, no? From Rojas Street papunta dito sa Gmall Davao. So, thank you so much guys. This is Kokoy of When in Davao. Salamat.